Wala. Oh no! Oh. Oh. Dapat. Okay. Good din mga idol, baka isa kayo sa mga naka-Supremo dyan, Honda TMX Supremo. Itong Supremo na ito ay hindi naglalabas ng kuryente, medyo matagal nang natenga, at dalawang sira ang meron itong motor na to. So unang sira mga idol ay share ko sa inyo. So ngayon ay binaklas ko na itong kanyang stator kasi unang nakita ko dito mga idol yung kanyang pulser. So kung mapansin nyo, itong kanyang stator ay bagong bago pa, pero yung kanyang pulser ay wala ng resistance. So ngayon papakita ko sa inyo mga idol na wala talaga siyang resistance. So ito ay isa sa mga napansin ko, at upon checking mga idol, ito yung naging unang sira ng motor na ito. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, halos wala siyang reading, pati dito sa pinakapuno. Ayan, so talagang dinoble check natin yan at nakita natin ay wala siyang resistance. Dito sa luma, itong nasunog na stator ay kinuha natin yung isang pulser, at dito i-check natin ito na mabuti kung may kakaroon siya ng resistance. Ayan, so makikita nyo mga idol, nasa 257 ohms na siya, at pwede ito mga idol, at goods na goods itong kanyang pulser dito sa luma. Yan, so butin lang hindi na itapon ng may-ari. So gagawin natin mga idol ay ililipat natin yung pasado pang pulser, ililipat natin doon sa bagong stator. So minsan mga idol, nangyayari ito sa Supremo na nababasted kaagad yung pulser kapag hindi genuine yung nilagay nyo sa inyong motor, yung mga replacement. So mabilis siyang mapundi, lalo na mga idol kapag yung langis na nilalagay natin ay mga hindi magandang klase, no? So yung mga mineral, lalo na yung mga mineral na oil, yan. So yan ang mabilis mapapundi sa pulser. So dito mga idol ay nililipat ko na yung maayos na pulser dito sa bagong stator. So mapapansin nyo naman, bagong bago pa yung kanyang stator, pero nasira kagad yung kanyang pulser. So yan, so ang gagawin natin dyan mga idol ay dugtong lang natin yan at hihinangin natin para hindi kumalas kapag uminit na yung langis natin sa motor, habang umaandar. Kasi pagka hindi maganda yung pagkakatap natin dyan at pagkakahinang ay kumakalas po yan mga idol, at pwedeng hindi na naman umandar yung ating motor. So mahalaga itong mga idol na i-secure natin itong wiring na to, lalo dito sa may pulser banda. Ayan, so mapansin yung mga idol ay sinikabul tube natin yan para mas makapit at hindi bumitaw yung wire. Ayan, so dyan mga idol ay ikabit ko na, at mamaya mga idol pakita ko sa inyo na magkakaroon na ito ng kuryente. So yun. Okay mga idol, after natin maayos ay balik na natin sa kanyang motor, at itong mga wirings ay naayos na rin natin. At syempre iti-testing na natin kung magkakaroon na siya ng kuryente. So try natin mga idol. Oh, andar na. Okay, andar. Wala na, mahina battery. Okay, takas. Ito namin may kabit, nakahuya na. Yan, ito isira pulser. Testing na ni Romar. Romar, banat. Okay na Mar, okay na? Ayos na ba? At dito mga idol ay medyo masigla pa yung motor. Ayan, so testing pa at tumatalon-talon pa siya, pero kalaunan mga idol, ito na ngayon yung naging pangalawang sira. At dahil nga hindi umandar itong motor ulit, ay inatak nila papuntang Caloocan at muli nating okay, dar. Wala, tulog ko lang kuryente. Sige. Wala. Tulog ko lang kuryente Kuryente. Dito mga idol ay dinouble check ko kung mayroon ko talagang kuryente o wala. Ayan, so wala talaga siyang kuryente. Ayan, so dito na tayo magsisimulang i-troubleshoot yung pangalawang sira. Sige pa.
Okay mga idol, so tinanggal ko itong pulser niya para malaman natin kung bumigay ba yung nilagay natin or may ibang sira itong motor. Yan. So ngayon i-check lang natin mo gamit yung ating multi-tester para malaman natin kung bumigay ba yung ating pulser. So dito mga idol, ilalagay ko lang yung multi-tester para makita natin kung may resistance. Dito ngayon lagay ko na sa isang terminal ng ating pulser ang ating test probe, at dito makikita natin mga idol ay pasado pa rin yung ating pulser. So ibig sabihin hindi pulser ang sira nito mga idol, kundi yung kanyang mismong CDI. At dahil sa sobrang mahal ng CDI ng Supremo ay napagdesisyon na namin na i-convert na lang namin sa 4-pin itong motor niya. So dito mga idol ay ikakabit ko lang itong 4-pin CDI para matesting natin kung gagana na itong motor na ito. Ngamar. Yan, tabi. Kahapon ayaw. Dahil tapos na itong motor, mandar na. Yan, kabitan natin ng charger, voltmeter. Okay. Sinbol. Test drive. Para malaman